good morning! Yan, good morning po ulit sa inyong lahat. At muli, nandito na naman po kami. Maghahatid na naman po sa inyo ng panibagong topic na ating pag-uusapan. Kaya good morning po dun sa ating mga nanonood po sa iba't ibang group. At saka syempre po sa ating Facebook group. At saka yung sa mga OFW po natin na patuloy po na nanonood po sa atin. At naghihintay po dito sa ating program. At ito na naman po ang UAP, Usapang Agrikultura, Paghayupan at Pangisdaan. At kaya naman po ngayong umaga, ito po yung ating topic na pag-uusapan. Bakit marami pa rin ang nag-aalaga ng baboy sa panahon ngayon? Ayan, oo. Kasi kung mapapansin natin, yung iba talaga bumibigay dahil sa presyo ng feeds. Siyempre, may mga pandemic pa tayo na katulad ng ASF, mga ibang viruses. Lalo na yung baguhan, mabilis silang bumigay. Pero yung talaga yung iba, nag-i-stick sila na hanggang ngayon ilang years na ay talagang nag-aalaga pa rin ng baboy. Iisipin natin, bakit kaya patuloy pa rin sila nag-aalaga ng baboy? Sa akin, Miss Ana, sa tingin ko, yung iba, kung bakit patuloy pa rin nag-aalaga despite of mataas ang feeds, is dahil yun na kasi yung nakasanayan nila yung pag-aalaga na ng baboy, yung alam nilang hanap buhay nila para pangtustos doon sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Or hindi naman kaya, dahil ito na yung minanan ko sa mga nunuan ko, yung pag-aalaga ng baboy. Kaya yung iba, tuloy pa rin yung pag-aalaga. Sa akin naman, tingin ko bakit yung iba nananatili pa rin mag-alaga is alam nga natin na fluctuating ang presyo ng pagdating sa live weight. Hindi naman forever na mababa ang live weight or bagsak. May time din na yung baboy naman yung kumbaga aangat sa pagdating sa sa livestock. So yung iba iniisip na lang, sayang naman yung mga ipinuhunan namin kung halimbawa titigil na lang kami. What if lahat kami doon sa kunyari sa aming nayon nagsipagtigilan mag-alaga tapos merong gustong bumili. At least kung ako ay nanatiling nag-alaga, di may kita pa rin ako. Ako yung naiwan. Dagdag pa dyan. Kasi nga yung mga panahon ng ASF, talagang iba bumigay. Tapos bumalik. Nagkataon talagang nung mga panahon na yung kokonti ang baboy. So, ang jackpot dyan, yung nanatili. Tapos, may mga inahin, ginto ang ang presyo na lalo na yung mga biek, diba? So, talagang tama lang yun. Kasi diba, hindi naman laging nasa sulok ka lang Siyempre, yung economy natin, bilog yan. Kumbaga, minsan nasa ilalim, pero pag once na ikaw nasa taas, ay jackpot ka. Diba? Oo. So, yung iba nga ang thinking din kung bakit sila nag-aalaga ng baboy. Yung baboy naman kasi, ay pwede naman natin kasi pagkitaan to kahit anong stage ng ating mga alagang baboy, diba? Iba't ibang growth, pwede natin tong pagkitaan. Kung hindi man tayo kumita dito sa barako, kunwari may barako, hindi man ako kumikita, at least may inahin naman ako na pwede kong pagbentahan ng mga biik ko. Na manganganak at ibenta yung mga biik ko. Ako baga, inahin ka, ilang inahin ka lahat. Kasi diskarte yan Kung gusto mo makatipid doon sa pakain, so, palakihin mo lang yung mga biik ng isang buwan hanggang 35 days, dispose mo na yung mga biik. Pagkawalay, benta. Pera na kaagad yun. Diba? Okay, pwede ka mag-sideline na kung may barako ka, tapos lumaki na yung barako mo at kumbaga mature enough na siya para ipabulok. Di pwede mo i-sideline na iparenta mo yung barako mo para aside dun sa kung halimbawa nag-iintay ka pa dun sa panganak ng inahin, kung may inahin ka, di meron ka pa rin kita, may pumapasok pa rin. At saka pansin natin dyan, syempre tayo mga Pinoy pork eater tayo Kaya talaga, kahit okasyon, kahit diba, lalo na ngayon, mahal ng isda. So, imbis na bibili ng kasing presyo lang yung presyo ng isda sa baboy, magbababoy na ako. So, kaya talagang sa tingin natin na patuloy pa rin nag-aalaga na baboy. Kasi hindi man kahit, kumbaga, iisang yung hatining mo, ikaw na mismo ang katay, and then ilagay mo dun sa unahan ng bahay mo, kikita ka, di ba? At saka yung iba, ang ginagawa nila, dahil mahal ang pakain, di ba? Na nag-aalaga pa rin sila. Pero ang ginagawa nila, parang ginagawa nilang alkansya yung baboy. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit na hindi ba natin mapakain ng pure na commercial feeds, meron naman silang mga ginagawang alternatibong pakain doon sa alaga nila. So parang yun yung alkansya. In case na nangailangan sila sa gitna ng pangangailangan, kunwari meron ka ng 2 buwan na baboy, 3 buwan na pwede mo nang ibenta, so doon maibebenta ka agad nila yung baboy. Kapag ka nangailangan sila, may mapagkukunan ka agad sila ng kanila
kanilang kakailanganing pera. Oo, kumbaga pang pag-aral naman no, pang tuition fee. Ang tuition naman yan minsan depende yan doon sa eskwela o doon sa depende doon sa kakayanan mo. Kumbaga buwanan o quarterly doon ka nagbabayad. Oo, di naman nagkasakit ka, kailangan mo ng pera, wala kang hawak di ibenta mo yung baboy mo, at least meron kang pambayad doon sa doktor, di ba? Oo. Tsaka yun nga, kung sarili mong palaki, kung hindi mo man maibenta ng buhay, katayin mo tapos i-process mo. Kasi alam nyo nung nitong nakaraang holidays, lalo na ng December, di ba? Kahit sabihin mo, naku, mahal-mahal na ng karne ng baboy, pero patok pa rin yung ham, ang dami pa rin mga nag-aabit. Mga, ewan ko kung sa Manila ba yun or ano, may pinipilahan pa rin. Kahit yung makakuha man lang sila ng mga ilang slice ng ham, basta makakuha lang sila ng, kumbaga, purong karne ng, ng baboy. Kumbaga, iisipin mo, hindi na uubusan ng consumer, ng buyer, tas pati mga lechon, kahit sabihin mo, ilang libo ng halaga nun ngayon. Pero, kumbaga, inaano pa rin. Diba? Siyempre. Ito nga, nung December, eto kasi dun sa palengke, may nagtitinda talaga doon ng lechon. Yung karne na siya, tapos makakabila ka kung ilan yung gusto mo. Yung kasamahan namin si Rod, bumili siya ng 100 pesos na lechon. Natawa kami. Kasi alam mo kung bakit. Yung karne, as in konti. Tapos yung sauce, yun yung marami. Pero, di ba, patok pa rin. Patok pa rin. Oo, kasi ang gusto niya lang, sabi niya, gusto, makatikim lang ako, at least sa halagang 100, nakabili ako. Hindi ko kailangan ng isang buo, di ba? Sa 100 pesos lang, nakatikim ako ng lechon. Yun. Diba? So, maraming pagkukunan. Matatawa ka mang isipin, pero at least, nakapag-avail ka pa rin naman. Ibig sabihin, ganun kagusto ng mga Pinoy. Kahit nasa medyo kakaunti lang yung makukonsume niya, basta meron siya. Tayo na mga Pinoy, likas na sa atin yung pagiging mayabang, kunwari Anong ulam mo? Lechon. Lechong baboy. Di ba? Hindi naman alam nila kung gaano kadami yun, di ba? Kasi sinabi mo, lechong baboy ang ulam ko. Di ba? Ang sarap naman yan. Di ba? Saka isa pa dyan, yun talagang bumibigay doon sa pag-aalaga. Yung ating user na taga Iloilo, syempre, naano sila ng pandemic. So talaga tumigil sila kasi no choice talaga na depopulate yung mga kanyang mga inaalagaan kasi kailangan sa bahay, kailangan talagang biosecurity. Then after a year, ngayon nga bumabalik siya, yung pa rin, sabi ko nga, ano ho nga alagaan nyo? Baboy pa rin. Kasi iba talaga din, kahit ganung fluctuating yung presyo, pero kikita ka pa rin diskarte lang yan. Ito nga din isang client din po natin, tumawag sa atin nung nakaraang araw. Alam naman po natin na ang Mindoro sa ngayon ay merong ASF, pero sabi niya, may mga alaga daw siyang baboy. Ngayon, okay naman yung mga alaga niya, pero syempre bilang tao nagkakaroon tayo ng hesitation na baka yung ating mga alaga is mahawahan ng sakit na yon. So si Sir, ang dami niya pong alaga, almost nasa 30 heads po yung kanyang patabain Tapos sabi niya po sa akin is ngayon ang iniisip niya, gumagamit na rin po siya ng technology before. Nahinto yung pag-aalaga niya, tapos nag-alaga po ulit siya ngayon, tapos bigla naman nagkaroon ng ASF sa Mindoro. So, yun nga po yung, yung hesitate niya na baka mahawa. So, tumawag po siya sa atin, sabi niya, bibili ulit siya ng technology, kasi ang gusto niya is palakasin yung resistensya ng kanyang mga alaga. So, siya mismo bilang may-ari o farm owner ng kanyang mga inaalagaan, so nag-iisip po siya ng paraan para yung kanyang mga alagang baboy is kung paano po mapataas palalo yung immune system ng kanyang maalaga para hindi mahawa, para hindi tumigil yung kanyang pag-aalaga at hindi siya malugi. Diba? Kumbaga, bago sumabak ulit, syempre, paghahandaan mo na. Kung baka nakikita mo na yung sitwasyon ng iba kung anong nangyari sa kanila, syempre, alangan namang gagaya ka rin na kumbaga basta na lang basta na lang mag-aalaga. Syempre, pag-aaralan mo din kung paano ba yung mga preventive measures. Konting dapat ito ang gagawin natin. Katulad nga yung nabanggit ko kanina na taga Iloilo. So, dahil din meron tayong 1:5 kasi nga masyadong tumataas ang presyo ng feeds. Isa sa mga makakatulong daw sa kanya yon. At actually nga, nagpadala ka agad siya dahil meron siyang mga trial ulit, mga 7 baboy. Yun, up to harvest siya ay umu-order sa atin ng 1:5 kasi napakalaking bagay sa kanya na malaki yung kanyang natitipid sa pakain. Yun, diba? Isa yun sa mga pwede nating gawin. Gawa ng ang iniisip natin dahil hindi tayo makapagpatul dahil ang mahal ng feeds. So, kanya-kanyang diskarte rin at subukan natin na
gamitin yung 1:5, yung ating technology, yung ating NBM. So, para mas madaling mag-harvest yung baboy. Kasi pag madali yan na harvest, doon sa panahon ng pag-aalaga natin, makakatipid na tayo doon sa panahon, di ba? Oo. Katulad nga po ni Ma'am Edna Castillejo Rosa, sabi niya, yes, totoo, na marami pa din ang nag-aalaga ng baboy sa kabila ng mababang presyo ng live weight. Diba? Kasi nga yung iba nagpapalugi. Basta kasi may mga kanya-kanyang customer na yan dahil sa kanya nagkukuha ng baboy. Paano kung tumigil ka? Diba? Punta pa sa iba. Palugi ka ng konti. Pag medyo maganda yung presyo ng baboy, doon ka bumawi. Diba? Kaya nga, diba, yung karamihan ng mga nakaraang taon, nangyari din naman to medyo din naman talaga yung presyo ng feeds na halos ang baba ng presyo ng baboy. Pero yung mga hindi po na tumigil, sila yung jackpot. Kasi napunta sila doon sa mataas na presyo ng baboy. Kumbaga, yung lugi nila na nakaraan, nakuha nila. Dahil tumaas yung presyo ng baboy, and then may diskarte sila, so malaki yung naging profit nila. Reality lang, no, sabi nga rin ng feedback ng mga ibang sabi, hindi na dapat inaalagaan ng baboy. Maraming nagkaka-high blood at cholesterol. Tapos, may iba naman nagsabi, wala pang bakuna, sugal pa ngayon ang mag-alaga ng baboy. So, sa amin, wala na nag-aalaga ng pork chops, sabi. Baka baboy yun, So, reality din naman, may mga lugar na talaga, or may mga iba siguro na nag-try ng mag-alaga, tapos, biglang pumasok yung ASF, tapos wala pa naman palang bakuna, or di, bakit ako mag-aalaga ulit? Talagang risky para sa iba, pero may iba naman niya na, kagaya niya, yung mga na-share nyo, na talagang, simula pa lang, maggagawa na sila ng foundation para mas mapatibay yung resistensya ng alagang baboy nila, no? Saka sa pagninegosyo naman, hindi mo naman basta laging susukuan Paano ka makakaangat kung konting pagsubok bumaba ka na? Siyempre, talaga sa lahat naman ng negosyo, mapamalaki, mapamaliit, risky yan. So, nasa inyo na lang yan kung paano nyo ipagpapatuloy yung pagninegosyo, and then, kung naka-stable ka na, konting problema lang yan, andun ka pa rin di ba? At saka yung sa business by season naman talaga yun kung kailan ka magbo-boom. Kunwari, nag-alaga ka ngayon, tapos dumaan yung, nagkaroon ng ASF, nasama yun sa iyo. So, hindi porket ganun, titigil ka na. So, dapat sa sunod, sa umpisa pa lang kasi, kung lalo na kung patining na, tapos biglang nagkaroon ng ASF, di ba? Ay, kung ako naman, sir, kung patining na yan, ay di katayin ko na yung mga baboy ko at ibenta. Diba? Kesa naman magkasakit, alam mong malapit na sa'yo, magkakasakit na yung mga alaga ko, ay uunahan ko na sila. At saka may nakaka-encounter tayo na sa pagninegosyo ng baboy. Alam mo, ang negosyo na 30 years, 20 years. Sabi ko, bakit po ganun? Di ba, bumababa ang presyo. Siyempre, yun nga yung katulad ng nasabi ko, talagang may time na talagang mayroon tayong may encounter na bababa Pero, alam na nila yung diskarte. Kung papalugi sila, kasi yun sa mga nakaraan na jackpot sila, so, pagkakalugi na lang nila yon. And then, sa susunod naman, hindi laging ganun. Kumbaga, hindi naman lagi ang presyo ng baboy inaandito. Tumataas po yan. So, kumbaga, biruin mo yung mga negosyante na ilang years na nagbababoy, pero nakaangat pa rin, tapos patuloy pa rin lumalaki yung negosyo nila, di ba? So, hindi agad-agad sila sumusuko. At saka yung diskarte nga, ang kailangan po talaga sa pag-aalaga ng baboy. Huwag tayong umasa dun sa nakasanayan lang natin na ginagawa natin. So, dapat mag-isip din tayo ng ibang diskarte kung paano pa natin mas mapapalago yung ating inaalagaan. Malugi man lang tayo ng konti, at least makakuha man lang tayo kahit papaano dun sa inaalagaan natin. At saka yung mga nanonood sa atin, yung matagal na nag-aalaga, pwede po kayo mag-comment sa comment section natin para kung ano po yung tamang diskarte o yung bakit ba tayo patuloy nag-aalaga ng baboy o kahit anong ating hayop na inaalagaan. Para at least ma-share po natin dito sa ating mga manonood, sa mga netizen na patuloy na nag-aalaga at gusto pa rin mag-alaga ng baboy. Ayan. And speaking of yun nabanggit kanina na feedback na yung iba natatakot kasi dapat di daw mag-alaga dahil baka magka-high blood lang, magka-cholesterol. Sa panahon nga ngayon, meron na tayong mga makabagong technology na ginagamit dun sa pag-aalaga na kumbaga masisiguro natin na healthy pa rin yung ating kakainin despite na sabihin mong baboy yan. Bakit ang dami pa rin nag-aalaga? Diba? Diba? Pero
Ngayon nga, sa makabagong technology, lalo na yung mga naging user na ng ATOV technology, yung pagkakinatay mo kasi yung karne ng baboy, makikita mo talaga na mas manipis ang taba nito at mas, kumbaga, mas malalaman, mas makarne kumpara sa taba. So, talagang makikita mo na healthy at fresh yung meat na kakainin mo. Hindi ka mag-worry na baka magkasakit ako dito. Tapos may iba nga na nakapag-share na, nakapag-post ng mga pictures ng kinatay nilang karne ng baboy na ginamitan ng ATOV. So, compare nyo, kayo na mismo yung mag-observe, no? Tsaka, syempre, yun sa lasa din nung karne, mas malinamnam. Yan, diba? At saka, wag tayo matakot dahil kung may mga nag-antibiotic tayo, syempre, kaya ng technology na eliminate yung mga ganang antibiotics, mga growth promotant, kung meron man. So, hindi tayo nangangamba na kumain ng karting inalagaan natin, di ba? Yes, oo. Speaking of pero may feedback dyan sa atin eh. Yan. Connected pa rin dito sa pag-aalaga ng baboy. Focus natin. Ayan, galing kay Sir Yel Colinayo. Sabi niya, hanggang ngayon, saludo pa rin ako sa nagagawa ng ATOV. Bagamat wala na ang aming farm, pero isa kami sa mga tumangkilik ng produkto nyo. Napakabisa nito, lalo na sa mga maliliit na hayop. Kaya dati, kapag may nanganak na sow sa aming hog farm, hindi pwedeng walang ATOV. ATOV plus proper nutrition at good management. Panigurado ang kita. Ayun. More power po sa ATOV. Ayan, salamat, sir. Magandang feedback yan. At least, di ba, yung ating sinasabi na to, mismo po sila yung mga user, nakikita nila yung resulta. Di ba? Ayun. Yung sa mga iba naman po na tumatawag din naman po sa atin na isang araw, 2 araw pa lang po na gumagamit ng technology at sinasabi kaagad na hindi nakikita. Yung sinasabi natin po dito sa live streaming, maghintay-hintay po tayo kasi hindi naman po madalian. Ibig sabihin, yung technology po kasi is inaayos niya. Target niya po talaga yung cells na ating mga alaga. Unang-una po yan na inaayos. Kaya mga 1 week, 2 weeks, mga ganun po, hindi po naman kaagad na kapag kabigay mo, ayan na kaagad yung resulta. At saka kagaya nga ng sabi ni Sir, kasama yan ng proper nutrition. Siyempre, hindi lang naman basta puro technology lang. Paano kung kulang naman yung pakain? Ano yung may-utilize ng katawan nila? So, kailangan nire-repair yung cells, yung function ng cells para mas ma-absorb yung mga nutrition doon sa pakain na ibinibigay natin. So, kailangan gusto din yung kanilang kinakain or yung mga sustansya na kanilang na-absorb. So, para yun din yung magagamit ng technology para mas mapatibay pa yung pag-function ng mga organs sa katawan nila, di ba? Yun, At saka yung katulad ng, dagdagan ko lang yung nasabi mo, na ang pagbibigay kasi ng technology, parang gamot lang din yan Bawa tayo may sipon. Alam nga na pag inom natin ng gamot, ngayon wala na. Siyempre, may process po yan. So, it takes time. Lalo na kung nire-resetahan tayo ng ating mga doktor na nag-antibiotic tayo, dapat 1 week yan, para makita mo. Mga ganun din po kasi, kumbaga, yung ating technology is nasa process at yan ay talagang sa cells po yung tina-target niya na talagang kalit-liitang cells natin ay inaayos niya. Yes, opo. At dagdagan ko lang din po yung sinabi ni Miss Rachel kanina, maganda nga po yung nutrition nyo na ibibigay kasi meron din po kasing tumawag sa atin na almost 2 years na silang nag-aalaga ng baboy pero parang hindi siya nasasatisfied doon sa kanyang inaalagaan dahil teacher po kasi yung si ma'am na tumawag, tapos army yung kanyang asawa. So, parang tao lang yung nag-aalaga po. At pumupunta lang daw po sila doon sa farm. Although, sabi naman ni ma'am na ibibigay niya naman yung nutrition, bumibili siya ng mga vitamins na kailangan ng baboy, kung ano yung hinihingi ng tao, binibigay niya naman magandang feeds. Tingnan din po natin, mahalaga din po kasi sa pag-aalaga at para sa magandang kita, syempre, yung management po natin na nag-aalaga. Hindi porkit nabili natin, ang tanong dyan, na ibibigay po ba natin doon sa ating mga alaga. Kasi isa yan sa dapat nating tingnan para hindi tayo malugi. Yung management po natin. Kasi tama lahat ng pagkain binibigay mo, na-absorb ba ng katawan ng hayop? Na ibibigay ba ng tama yung pagkain na binibigay natin? Baka naman kasi nagkukulang. Hindi napapakain ng ayos. 3 beses mo pinapakain, gaano po kadami?
Yun po. So, isa po yun sa dapat po nating tingnan. Yun. Tsaka yung mga iba na, kumbaga, nag-experiment ng pagkain. Sabi, gusto ko kasing makatipid sa commercial feeds, tapos maghahalo ng mga ibang alternative. Yes. Although, sabi natin nga na pwedeng magbigay ng mga alternative feeds, pero tama ba yung dami nung nilalagay nila or baka sobra naman? Oo, saka yung sustansya na binibigay natin. Kasi, bawa, nagbibigay nga tayo ng iba, gulay-gulay, or mga iba. Siyempre, sinasabihan pa rin natin, iba yung sustansya na kukuha sa mga gulay, mga vitamins, pero kailangan niya pa rin yung bulk na protein and carbohydrates. Yan po ay makukuha natin kung naglalagdag pa rin tayo ng commercial feeds. Yan. At saka yung pagkain na binibigay natin, dapat akma po dun sa edad ng baboy. Kasi patining na pala, pang-biik pa yung pinapakain mo sa kanya, di ba? Pero okay din naman yun. Ang problema doon, mas mataas kasi yung feeds na pang-biik. Ang capacity, kaya nga may starter, grower, finisher. Kasi yun yung nutrient doon ay sapat lang doon sa pangailangan ng baboy. Di dapat po tama rin yung dami ng ipinapakain natin. Yun. So baka may mga question po tayo at hanggat na andito pa rin na sa on-air pa rin po kami, pwede po kayo mag-comment. Kahit hindi po tungkol dito sa topic po namin, pwede po kayo mag-comment o magtanong. Yes po. At kung hindi naman po na kami on-air, so ibig sabihin wala na tayo off-air na, no? Yan. Pwede pa rin naman po kayong mag-message po sa aming mga contact number. Ito po yung number po ng ating office, 0939-917-2858, 0917-540-8887, 0917-875-4262 at 0917-502-1007. So, pwede po kayong tumawag po dyan at magtanong po, kahit hindi po related dito sa ating topic na pinag-uusapan po ngayon. And then, pwede din po kayong tumawag po sa amin para magpa-formulate, pwede din po yan. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito, especially yung mga may inaalagaan na at gusto po ninyong ibenta ang inyong mga produkto or mga produce po ninyo. I-post nyo lang po dito sa Facebook group na ito at malay nyo po makatagpo kayo ng mga members dito na naghahanap ng kanilang mabibilhang pagsisimulang alagaan. So, magkakatulungan po tayo dito. So, syempre, may mga tanong din po tungkol sa mga pag-aalaga. Pwede rin yung i-post ang inyong mga tanong at may mga sasagot din po sa inyo dito. Ayan. At syempre po, huwag niyong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, makikita po ninyo yung mga information tungkol sa technology at iba pa naming products. So, open pa rin po yung forum section namin sa website. So, yung may mga questions po, i-post nyo lang din po ang inyong mga tanong at may mga sasagot din po sa inyo dito. Yes, at saka huwag niyong kalimutan i-visit yung YouTube channel natin na Team Atovi. Lahat po ng mga previews sa ating mga live streaming, mga discussion sa UAP at saka sa dating Farmer's Talk. Andoon po, i-visit nyo po yan. Lahat ng mga pwede nyong tanong na tungkol sa baboy, sa manok, sa isda. Meron po kaming discussion dyan at pwede po kayong comment doon sa comment section. And then, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Yes, at syempre, i-visit nyo po din yung aming, o follow nyo kami doon sa aming TikTok account na Team Atovi din. Nako, ang dami na po talaga namin mga viewers at nagpa-follow po sa amin. Ayan. Oo. Tsaka good news nga pala, no? Meron tayong nabasa doon sa ating YouTube na meron na nakavisit doon sa pinapanood nating video last live stream natin, yung kay Sir Flor. Meron nang nakabisita doon sa kanyang farm. And na-witness talaga. Na-witness yun talagang walang langaw. Ang galing talaga. Yung paano yung discarding na ginawa ni Sir. Ayan. So, thank you po sa pagbisita at sa pagbigay ng oras. Ayan. Yes. Saka open naman si Sir. Basta natapos nyo lang yung video. Sa kahulihan po, meron siyang doon kung ano yung address and then yung telephone number. Ayan. And then, syempre, thank you kay Sir Flor. Yan. Sa pag-ano po. Ina-accommodate niya. Yun, sa pag-accommodate po dun sa mga nagtatanong po sa kanya. Maraming salamat po.
Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ay nakapagbigay kami sa inyo ng kaunting ideya na magagamit nyo po sa inyong pag-aalaga. At hanggang sa susunod po na linggo, ay magkita-kita po tayo dito sa UAP, Usapang Agrikultura, Paghahayupan, at Pangisdaan. And always remember, Team A2B will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!